So hello, what's up mga ka-mercs? Welcome to my YouTube channel at Dance Mercs. So today yan ang aking Say 200S. So papakita ko sa inyo kung paano ko tinanggal yung vibrate sa aking gauge. So yan, binuksan ko muna. Then ito, ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya ginawa ng paraan. So ito, pinapatuyo ko na siya eh. So ito yung aking gauge. So yan, kung makikita nyo, ito siya na nakabaklas. So ang paraan na ginawa ko is simpleng-simple lang. Nilagyan ko siya ng silicone. Hindi ko ginamit yung glue stick kasi may tendency siyang matanggal. Kasi yung kaka-vibrate niya, baka yung pinakadikit ng glue stick baka matanggal. So ito, pinapatuyo ko na lang yung silicone. Yan, Sparco ang ginamit ko na beta gray. May iba-ibang kulay yan, black, red, tsaka gray. Pero yan, black kinuha ko. Tapos nilagyan ko lahat ng edge niyan. Pero yung screen wag nyo lalagyan, yung pinakagilid lang para dumikit lang siya. Tapos leave nyo lang siya mga 30 minutes para tumigas, kasi yan yung magkakos. Kaya pag inalog nyo wala ka na maririnig yan. Ayan. So yan, papatuyuin ko muna siya mga ka-mercs. Then check natin yung result kung okay ba talaga siya, kung matatanggal siya. So yan, silicone. Tapos didikitan ko lang pala to yung gilid kasi nakadikit lang yung pinakatakip ng gauge natin eh. Yan, kung makikita nyo, wala siyang lock. Di salpak lang talaga yung pinakatakip nitong ating digital gauge. So yan, didikitan din natin to ng beta gray. Ayan, Sparco ang ginamit ko. Lalagay ko na lang sa description kung anong brand niya. So ayan. So ayan mga ka-mercs, kung makita nyo, yan yung Sparco na ginamit natin na silicone. So pinapatigas ko na lang siya para kumapit. Kung mapapansin nyo yan, pag binuksan yung mga gauge nyo, ultimo yan nilagyan ko para yung bounce ng vibration, kumbaga sa foam meron siyang sapin. So ayan, lagyan ko pa siya dito. Hinipitan ko pa din siya sa may screen kasi yung screen yung umaalog. Tapos ito, dinikitan ko yan. Nandiyan kasi yung mga pins ng LCD, kaya okay lang din lagyan yan. Tapos yan, ni-reinforcement ko lang dyan sa ibabaw, lahat yan. Tapos sinipti ko lang yung sa butas kasi papasukan ng yan ng screw. Pwede rin dyan pero mas para kumapit siya. Kaya lang pag tumigas kasi mahirapan kayong pasok ng screw. So yan, ito kasi mas lang, parang mas type lang siya. Nasalpak lang siya, tapos may dikit siya. Yan, polysilicone din kasi pinandikit, kaya silicone din yung ikakabit ko sa kanya. So yan, ito yung ginamit kong silicone. Mura lang ito mga ka-mercs kasi bumibili ako yung malaki, 120 yata yun pero ito maliit kasi nabili ko. Kaya malaking tulong yan para sa ating digital gauge na nagba-vibrate. So yan, yan ang aking C200. Ito yung mask ko kasi nakalubog yan, binutas ko na yan. Tapos yan yung mga bracket ko, kung makipapansin nyo, nakafabricate na kasi yan So yan mga ka-mercs, tingnan natin kung pa-vibrate pa siya. Tingnan nyo wala na ang kanyang vibrate. So yan,
vibrate niya. So ito, hindi ko pa napalitan yung aking nawala kasi yan, suporta ko rin yan para sa vibration dito sa sa tangke. So yun na yan ang aking mode. Dahil yung plug na dyan, nababa na. Tahimik ang aking makina. Tapos lang yung maingay. Then ito pala mga kamarks ang sponsor ni Hanky Tourist na SJ Cam. So first time natin gagamit ng SJ Cam, tapos imamount natin sa may helmet ko. Hindi ko pa sure kung malinaw talaga siya, pero try natin yung best natin mga kamarks para ma-record natin yung takbo ni C200S tsaka yung pinaka-performance ng ating gauge. Mga kamarks, today test run natin si C200S natin. So ayan siya, nakataklob. Ayan yung mga motor ko. So ayan siya. Mag-vlog tayo today. Testingin natin si C200S. So shoutout sa mga makakasalubong natin. Diyan lang tayo sa may bandang C5. Yan, tinetesting ni idol natin. Yung mga pang-vlog natin. So thank you pala kay Hanky Tourist dahil yung SJ Cam ang gamit ko sa pang-vlogging natin sa motorcycle natin. So yan, ayusin lang natin yung C200S natin. Then painitin natin siya. Sa today test run natin si C200S natin. So ayan siya. So ito yung SJ Cam na ginagamit ko sa pang-vlog. So testingin lang natin siya kung okay na yung performance ng ating gauge, na kung wala ba na siyang vibrate. So check ko lang kung ano pa yung mga possible na maging vibrate niya. Pupunta lang pala ako sa tahimik na lugar kasi dito medyo subdivision kasi ito, kaya medyo bawal magingay para matestingin ko rin kung full throttle ko siya, then papalo siya ng 10 to 12,000 RPM. So yan mga kamerks. While testing our performance mga kamerks sa ating C200S, naka-spot ako ng ating ka-member. So ayan salute Pops, beep beep, ingat, ride safe tayo dyan Pops. So ayan, ito habang binabagtas ko yung kaba ng Mindanao Ab. So nakakataba ng puso pag may mga nakakasalubong kang ka C200S natin, tapos bubusin na rin sila. Parang parang iisa lang din tayo mga ka-riders natin So yan, ride safe sa yung Pops. Then tips lang din pala mga kamerks, bago kasi yung pad ko sa harap, dual disc, nilagay ko sa aking caliper. So bago ako magkabit ng bagong pad, chinecheck ko yung talaga kung dikit talaga siya doon sa mismo bakal niya. Tapos ginag-ride ko siya, then nilalagyan ko siya ng lamat para kapit na kapit. So yan, tinitest ko yung brake natin. So okay naman. So ito, spotted ko ulit si Sir. Sir, thumbs up tayo dyan, ride safe. Mga Mercs, so yan ang ating C200S. Matapos ang test run natin, check natin yung pinaka maximum RPM niya today. Nandito tayo sa may C5 extension. So yan, papuntang Malinta exit. Tapos ayun naman papuntang Mindanao Ave Tunnel. So ito, naka-open si C200S natin. So check natin kung hanggang saan ba yung vibrate niya, kung nawala ba talaga yung vibrate natin sa gauge. So yan, check natin mga kamerks kung gaano ba mataas ang kanyang RPM. Hindi pa buo yung aking gauge ina-assemble ko pa lang, pero hindi pa gumagana yung mismong digital ko, pero yung RPM okay yan. Check natin mga kamerks kung tumataas ba talaga yung RPM natin. Then wala pa akong pinapalitan dyan, stock card pa rin ang gamit natin.
Tapos iridium spark plug lang ang pinalit natin dyan. Then stock coil pa rin, stock CDI. So malinis lang naman kasi mga carburetor ko, tsaka naka-tune up natin yan. Kaya ayan siya. Kung maririnig nyo, pipe lang din ang tutunog, tapos onting tunog ng engine. Natanggal ko na rin yung singaw sa ating engine sa may mismong pipe, kaya okay na. So na siya mga kamerks.